Dear DJ, magandang gabi po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig. Ako po si Felina, 36 na taong gulang. Sumulat po ako, hindi para humingi ng simpatiya, dahil alam kong hindi ko yon deserve. Sumulat ako para ipagtapat kung paano ko unti-unting sinira ang sarili kong pamilya, kung paano ko ibinenta ang kaluluwa ko, lahat sa ngalan ng pagmamahal na akala ko ay tama. Isa po akong maruming babae, isang makasalanang asawa at isang inang na bigo. Nanginginig pa ang buong katawan ko. Ramdam ko pa ang hapdi, ang bigat, at ang matinding pandidiri sa sarili ko nang tumunog ang cellphone ko. Gusto ko sanang magtago. Gusto kong kuskusin ang balat ko hanggang sa dumugo para lang maalis ang pakiramdam ng ibang mga kamay na gumapang doon kanina. Pero nang makita ko ang pangalan ng asawa kong si Teodoro sa screen, pinilit kong huminga ng malalim. Pilit kong inayos ang aking hijab na medyo gusot pa at pinunasan ang mga luhang nagbabadya sa aking mga mata. Sinagot ko ang video call, bumungad sa akin ang maaliwalas na mukha ni Teodoro. Kahit na halata ang pagod sa kanyang mga mata dahil sa kawalan ng trabaho, pilit siyang ngumingiti para sa akin. Sa tabi niya ay ang aming 8 taong gulang na anak, si Sofia. Matamlay ang bata, namumutla ang mga labi dahil sa sakit niya sa puso. Pero pilit itong nag-abot ng isang papel sa kamera. Mama, tingnan mo oh, ginuhit ko tayo. Pag-uwi mo, buo na ulit tayo. Sabi ni Papa, nagpapakahirap ka daw dyan para gumaling ako. Parang may tila punyal na unti-unting ibinabaon sa dibdib ko. Nanikip ang lalamunan ko. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin na, anak, patawarin mo si Mama. Kung alam mo lang kung saan galing ang asawa ko. Kung alam mo lang kung anong klaseng kama ang inihigaan ko bago ko sagutin ang tawag na ito. Pero napalunok na lang ako. Isang pilit na ngiti ang isinukli ko. Ang ganda naman ng drawing ng anak ko. Opo, magpapagaling ka ha. Lahat gagawin ni Mama para sa'yo. Mahal na mahal ka namin, Felina. Saludo ako sa sakripisyo mo para sa atin. Ang mga salitang yon ni Teodoro, napakatamis sana pakinggan. Pero sa mga oras na yon, pakiramdam ko ay asido itong sumusunog sa aking budhi. Humigpit ang hawak ko sa cellphone. Bumaon ang mga kuko ko sa aking palad hanggang sa maramdaman ko ang kirot. Pero walang tatalo sa kirot ng konsensya ko. At doon nangyari ang hindi ko inaasahan. Habang nakatitig ako sa screen, nakita ko ang pagbabago sa reaksyon ni Teodoro. Ang kanyang maaliwalas na mukha ay unti-unting natigilan. Kumunot ang kanyang noo. Ang kanyang mga mata ay lumipat mula sa mukha ko, papunta sa likuran ko. Ang kamera ng cellphone ko ay nakafocus sa akin. Pero nakalimutan ko ang malaking salamin sa likod ng pinto ng kwarto. Mula sa salamin na yon, naaninag ni Teodoro ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Sir Rashid, hindi siya nakatingin sa kamera. Tahimik siyang naglalakad palapit sa akin, inaayos ang mga butones ng kanyang damit. At sa kanyang kamay, hawak niya ang isang mumurahing pulseras na naiwan ko kanina sa kanyang higaan. Tumigil ang pag-ikot ng mundo ko nang marinig ko ang boses ng asawa ko mula sa kabilang linya. Wala itong galit, wala itong sigaw. Isang nagtatakang tanong lang na may kasamang pilit na tawa. Felina, sino yan sa likod mo? Boss mo ba yan? Bakit nasa kwarto mo siya ng ganitong oras? Nanlamig ang buong katawan ko. Namatay ang lahat ng dugo sa ugat ko. Hindi ako makahinga. Napatingin ako sa likod ko at nagtama ang mga mata namin ni Sir Rashid. Tumigil siya sa paglapit. Tiningnan niya ako. Pagkatapos ay ang cellphone na hawak ko. Walang emosyon ang kanyang mukha, pero ang presensya niya ay sapat na para basagin ang lahat ng kasinungalingang pinoprotektahan ko. Sa kabilang linya, inosenteng nakatingin pa rin si Sofia habang hawak ang drawing niya. Si Teodoro ay naghihintay ng sagot, nakatitig sa akin ng diretso sa mata. Ang katahimikan sa pagitan naming tatlo ay nakakabingi. Pakiramdam ko ay nilalamon ako ng lupa. Wala akong nasabi. Wala akong maikapa ni isang salita sa tuyong lalamunan ko. Ang tanging nagawa ko lang ay patayin ang tawag
Nang walang anumang paliwanag, pinatay ko ang linya. At sa tuluyang pagkamatay ng ilaw sa screen ng cellphone ko, alam kong pinatay ko na rin ang natitirang tiwala ng asawa ko. Napahagulgol ako, nakayuko sa sahig, habang dahan-dahang inilapag ni Sir Rashid ang pulseras ko sa mesa at tahimik na lumabas ng kwarto. Ito ang unang gabi ng aking kasalanan. At sa gabing ito, naintindihan ko na ang sakripisyo ay hindi laging bayani. Minsan, ito ang mismong demonyong hihila sa iyo pababa sa impyerno. Paano ba ako umabot sa puntong ito? Iyan ang paulit-ulit na tanong sa isip ko habang nakatitig sa itim na screen ng aking cellphone matapos kong patayin ang tawag ng asawa ko. Paano naging ganito karumi ang mga kamay na dati ay tanging paglalaba at pagluluto lang para sa pamilya ang alam gawin? Bumalik ang isip ko 3 buwan bago mangyari ang nakakapanlulumong gabing iyon. Isang ordinaryong araw lang sana iyon sa Riyadh. Kakatapos ko lang linisin ang malaking kusina ng mga Al-Hazim. Amoy pa ng mga mamahaling pampalasa at matapang na kape ang buong paligid. Naghahanda na sana akong magpahinga nang biglang tumunog ang telepono ko. Si Teodoro ang tumatawag. Ngunit hindi ang karaniwang masayang boses ng asawa ko ang narinig ko. Halos maputol ang hininga niya sa pag-iyak. Rinig na rinig ko sa linya ang mga yapak ng mga nurse na nagmamadali, ang ingay ng mga makina sa ospital, at ang pamilyar na boses ng mga kapitbahay namin sa probinsya na tila nag-aalala. "Felina, tulungan mo ako," umiiyak na sabi ni Teodoro. Ang boses niya ay basag na basag. Parang isang lalaking pinagkaitan ng lahat ng lakas sa mundo. Inatake si Sofia. Habang nagbibihis kami para magsimba kaninang umaga, bigla na lang siyang nanigas at nag-iba ang kulay ng balat. Nasa provincial hospital kami ngayon, pero kailangan siyang itakbo agad sa Maynila para maoperahan sa puso. Felina, kailangan nila ng malaking pera, 250,000 agad para lang ipasok siya sa operating room. Nanghina ang mga tuhod ko. Napakapit ako sa malamig na lababo ng kusina para hindi ako bumagsak. 250,000. Saan kami kukuha ng ganoong kalaking halaga? Ibinenta ko na ang prangkisa ng tricycle natin. Patuloy ni Teodoro. Halos magmakaawa na ang tono niya. Nakasampa na ang mga alahas mo sa ahensya. Nangutang na ako sa lahat ng pwede kong lapitan, pati sa mga nagpapautang na Bombay, pero wala pa rin tayong sapat na pera. Felina, unti-unting namamatay ang anak natin. Gumawa ka ng paraan. Nakikiusap ako. Wala akong ibang nagawa, kundi ang umiyak ng tahimik habang kagat-kagat ang sarili kong kamao para hindi marinig ng mga amo ko ang paghagulgol ko. Nang gabing iyon, nakaluhod ako sa maliit kong kwarto, hawak ang aking rosaryo. Nagmakaawa ako sa Diyos. Hiniling ko na sana ako na lang ang kunin niya. Huwag lang ang kaisa-isa kong anak. Kinabukasan, namumugto ang mga mata ko habang naghahain ng almusal. Napansin yun ni Sir Rashid, ang amo kong biyudo, kilala sa pagiging seryoso at walang emosyon. Tinawag niya ako sa kanyang opisina matapos siyang kumain. Malamig ang buga ng aircon sa loob, kasing lamig ng titig niya sa akin. May iniabot siyang isang folder. Alam niya ang nangyayari dahil kinausap niya ang ahensya ko tungkol sa hiningi kong cash advance na tinanggihan nila. Babayaran ko ang buong operasyon ng anak mo sa pinakamagandang ospital sa Maynila. Walang emosyong sabi ni Sir Rashid habang nakatingin sa akin. Bibilhan ko pa ang pamilya mo ng bagong bahay. Hindi niyo na po problemahin ang pera kahit kailan. Parang nabuhusan ng maligamgam na tubig ang puso ko. Pilit akong lumuhod para pasalamatan siya, para halikan ang kanyang mga sapatos sa sobrang pasasalamat. Pero bago pa lumapat ang mga tuhod ko sa sahig, nagsalita siya muli. Pero sa isang kondisyon, Felina. Mahinahon ang boses niya, walang halong galit. Pero bawat salita ay parang kadenang pumupulupot sa leeg ko. Gusto ko ng tagapagmana. Namatay ang kaisa-isa kong anak na lalaki at ayoko nang mag-asawa ulit. Ibigay mo sa akin ang isang anak
at bubuhayin ko ang pamilya mo. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ko. Umakyat ang matinding pandidiri sa sarili ko mula sa sikmura patungo sa aking lalamunan. Umatras ako, pilit na umiling. May asawa po ako, sir. Nanginginig kong sagot. Isang malaking kasalanan po iyan. Hindi ko po maipagpapalit ang dangal ko. Tumayo si Sir Rashid, lumapit sa akin ng bahagya at tinitigan ako sa mga mata. Walang pagnanasa sa tingin niya, kundi isang pag-aalok na alam kung paano paikutin ang desperasyon ng isang tao. Hindi ko binibili ang katawan mo, Felina. Malamig niyang sagot. Binibili ko ang pag-asa ng anak mo. Mayroon kang ilang araw para mag-isip. O baka mas maaga pa dyan? Depende kung kailan susuko ang puso ng anak mo. Lumabas ako ng opisinang yon na parang isang bangkay na naglalakad. Nang gabing iyon, habang hawak ko ulit ang rosaryo ko at umiiyak, na-realize ko ang isang nakakapanlulumong katotohanan. Wala akong natanggap na sagot mula sa langit para iligtas si Sofia. Ang tanging nag-abot ng kamay sa akin ay ang taong humihingi ng aking dignidad. At para mabuhay ang anghel ko, kailangan kong ibenta ang kaluluwa ko. Pumayag ako. 2 salita, pero sapat na para burahin ang lahat ng pinaniniwalaan ko sa buong buhay ko. Nang makita ko ang panibagong video ni Sofia, kung saan nakakabit na ang mga tubo sa maliit niyang ilong at hirap na hirap siyang huminga, nag-iba ang takbo ng isip ko. Wala nang dangal, wala nang konsensya. Bilang isang ina, ibebenta ko kahit ang kaluluwa ko sa mismong demonyo mabuhay lang ang anak ko. Kinagabihan, habang tulog na ang lahat sa malaking mansyon, naglakad ako patungo sa kwarto ni Sir Rashid. Ang bawat hakbang ko sa makapal at malambot na carpet ng pasilyo ay parang mga hakbang patungo sa sarili kong kabaong. Nalalamig ang mga kamay ko at halos hindi ako makahinga. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang amoy ng mamahaling pabango at ang malamig na hangin mula sa aircon. Nakatayo siya doon, naghihintay. Walang salita, walang pilitan. Isa itong napakalamig na transaksyon. Nang gabing iyon, habang nakahiga ako sa mamahaling kama na tila wala namang naidudulot na ginhawa, mariin kong ipinikit ang aking mga mata. Kinagat ko ang aking ibabang labi upang pigilan ang sarili kong pagluha. Pinilit kong patahimikin ang isip at damdamin ko. At habang tahimik na pumapatak ang aking mga luha sa malambot na unan, paulit-ulit kong kinumbinsi ang sarili na ang babaeng narito ngayon ay hindi na si Felina na minsang nangarap ng masayang buhay. Isa na lamang akong taong handang tiisin ang lahat alang-alang sa kinabukasan ng aking anak. Kinaumagahan, gumising akong parang isang tuod. Wala akong maramdaman, kundi ang matinding pagkadiri sa sariling balat. Pumasok ako sa banyo at kinuskos ko ng sabon at tuwalya ang buong katawan ko hanggang sa mamula at mahapdi ang balat ko. Pero kahit anong gawin kong pagkayod, hindi ko mahugasan ang dumi na bumaon na sa kaluluwa ko. Bago magtanghali, isang malaking halaga ng pera ang naipadala na sa account ni Teodoro sa Pilipinas. Sapat para mailipat si Sofia sa isang sikat na ospital sa Maynila at masimulan ang mga unang proseso para sa operasyon. Kinahapunan, tumawag si Teodoro. Nang sagutin ko ang tawag, narinig ko agad ang malakas niyang paghagulgol. Umiiyak ang asawa ko, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa sobrang tuwa at pasasalamat. Felina, asawa ko, nanginginig ang boses ni Teodoro habang nagsasalita. Nakuha ko na ang pera. Diyos ko, Felina, inililipat na nila ngayon. Sa Maynila ang anak natin. Paano mo nagawa ito? Paano mo nakuha ang ganito kalaking halaga? Napalunok ako. Ang lalamunan ko ay parang may nakabara na matigas na bato. Humugot ako ng malalim na hininga bago isinuka ang pinakamalaking kasinungalingan sa buhay ko. Naawa sa akin ang amo ko, Teo. Binigyan niya ako ng cash advance. Ibabawas na lang daw sa sweldo ko sa mga susunod na taon. Narinig ko ang paulit-ulit na pagpapasalamat ni Teodoro sa Diyos.
Dinig ko sa background ang boses ng biyenan ko na nagdadasal at nagpapasalamat sa himala. Napakabuti mo, Felina, umiiyak na sabi ng asawa ko. Ikaw ang bayani ng pamilyang ito. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Napakabuti ng Diyos at ikaw ang naging asawa ko. Hinding-hindi ko makakalimutan ang sakripisyong ito. Mahal na mahal kita. Bawat salita niya ay parang mga asido na unti-unting sumusunog sa natitirang katinuan ko. Tinatawag niya akong bayani habang ako ay nakatayo sa sulok ng kusina. Ramdam pa rin ang hapdi at dumi ng kasalanang ginawa ko. Ilang oras pa lang ang nakakalipas. Pinupuri niya ang pagiging mabuti kong asawa, habang ang totoo ay sinira ko na ang sumpaan namin sa harap ng altar. Pinatay ko ang tawag na may pilit na ngiti. Ngunit nang makatalikod ako, napasandal ako sa malamig na pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Tinakpan ko ang aking bibig gamit ang nanginginig kong mga kamay upang hindi marinig ang tahimik kong paghikbi. Sa kagustuhan kong maprotektahan ang kinabukasan ng anak ko, kinailangan kong isantabi ang sarili kong dangal at damdamin. At ang pinakamasakit sa lahat, pakiramdam ko, simula pa lamang ito ng mas mabigat na pagsubok na kailangan kong harapin. Lumipas ang mga araw na parang akong lumalakad sa ibabaw ng bubog. Bawat kilos ko sa loob ng malaking mansyon ng mga alhazim ay puno ng matinding pag-iingat. Kapag nakakasalubong ko si Sir Rashid, nakayuko lang ako. Pilit na itinatago ang panginginig ng mga tuhod ko at ang kabang pumipintig sa lalamunan ko. Pero ang mas nakakatakot ay hindi ang amo kong lalaki, kundi ang kanyang nakababatang kapatid na babae, si Madam Fatima. Si Madam Fatima ang nagsisilbing mata at tainga ng pamilya. Tahimik kumilos, matalas manamit, at mas matalas ang mga tingin na parang laging sinusuri ang buong pagkatao mo. Wala siyang pinapalampas na detalye. Isang umaga, nagpupunas ako ng mga mamahaling antigong florera sa sala. Tahimik ang buong bahay. Tanging ang mahinang ugong lang ng aircon ang naririnig at ang mabilis na tibok ng sarili kong puso na tila hindi na nakaramdam ng pahinga simula noong gabing ibenta ko ang sarili ko. Pilit kong ibinabaling ang atensyon ko sa paglilinis para pansamantalang makalimot, pero biglang nakaramdam ako ng malamig na presensya sa likod ko. May nakatayo doon. Paglingon ko, naroon si Madam Fatima. Nakapamaywang at may hawak na isang pamilyar na bagay sa kanyang kanang kamay. Isang lumang pulseras na gawa sa mumurahing beads na kulay pula at itim. Iyon ang pulseras na binili ni Teodoro para sa akin sa isang maliit na perya sa aming probinsya noong kami ay nagliligawan pa lamang. Paborito ko yon at hindi ko kailanman tinatanggal. Doon ko lang namalayan na wala na pala ito sa pulso ko. Malamang ay kumalas ang lumang sinulid nito nung nasa loob ako ng kwarto ng amo ko. Bumilis ang tibok ng puso ko na parang gusto nitong kumawala sa dibdib ko. Pakiramdam ko ay umakyat ang lahat ng dugo ko sa aking ulo na nag-iwan ng matinding panlalamig sa mga kamay at paa ko. Paanong napunta kay Madam Fatima? Iyon. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Ang bawat hakbang ng kanyang matutulis na sapatos ay lumilikha ng matatalim na tunog sa makinis at malinaw na sahig. Tila ba nagbibilang ang bawat hakbang kung ilang segundo na lang ang natitira bago ako tuluyang mawasak. Huminto siya sa mismong harap ko, tinitigan ako mula ulo hanggang paa, at dahan-dahang inilapag ang pulseras sa ibabaw ng basahang hawak ko. "Sa'yo ba ito, Felina?" tanong niya. Ang boses niya ay mahina at kalmado, parang nag-uusap lang kami tungkol sa kung ano ang lulutuin para sa tanghalian. Pero ang kanyang mga mata ay nanunuot hanggang sa kaluluwa at buto ko. Nakita ko ito kaninang umaga. Nakakalat sa ilalim ng kama ng kuya ko. Tumigil ang paghinga ko. Parang may malamig na kamay na sumakal sa aking leeg na pumipigil sa akin na lumunook. Hindi ako makasagot. Nanginginig ang mga daliri ko habang nakatitig sa mumurahing pulseras na ngayon ay hawak ko na ulit.
Gusto kong mag-imbento ng palusot. Gusto kong sabihin na baka nahulog ito habang naglilinis ako ng ilalim ng kama niya kahapon. Pero bago pa ako makabuka ng bibig para magsalita, ngumiti si Madam Fatima. Isang ngiti na walang halong saya at hindi umabot sa kanyang matatalim na mata. Napakamura ng bagay na ito, Felina. Patuloy niya habang maiging pinagmamasdan ang namumutla kong mukha. Siguro walang halaga ito kumpara sa mga ginto at diamante na nandito sa bahay natin. Kaya mag-ingat ka sana. Huwag mong iniiwan ang mga mumurahing gamit mo kung saan-saan, lalo na sa mga kwartong hindi para sa katulad mo. Baka mapagkamalang basura at tuluyan ng itapon ng mga naglilinis. At kapag itinapon na ang basura, hindi na ito binabalikan o hinahanap pa. Pagkasabi noon, tumalikod siya at marahang naglakad palayo. Naiwan akong nakatayo na parang naestatwa. Hindi ko maigalaw ang aking mga paa. Wala siyang isinigaw. Wala siyang ibinatong gamit sa mukha ko. Wala siyang ginawang eskandalo. Pero ang tahimik niyang babala ay mas nakakabingi kaysa sa anumang malakas na sampal. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng malaking sala. Hawak ng napakahigpit ang pulseras ni Teodoro habang patuloy sa pagtulo ang malamig kong pawis. Rinig na rinig ko ang sarili kong paghinga na garalgal at napakabilis. Noong sandaling iyon, mas naintindihan ko ang impyernong pinasok ko. Wala akong takas. Hindi lang ako isang inang nagtaksil at asawang nagkasala. Isa akong tulirong magnanakaw sa loob ng sarili kong bangungot, na patuloy na naglalakad sa bingit ng patalim. Naghihintay na lang kung kailan ako mahuhulog at magkakadurog-durog. Lumipas ang ilang buwan. Akala ko, ang pakiramdam ng pagiging marumi ay isang bagay na lalong bibigat sa paglipas ng panahon. Akala ko, masusuka ko araw-araw, na bawat pagpasok ko sa kwarto ni Sir Rashid ay magiging kasing sakit ng unang gabi. Pero iyon ang pinakanakakatakot na natuklasan ko tungkol sa sarili ko. Nasanay ako. At sa aking pagkasasanay, unti-unti kong nakita ang isang anyo ng impyerno na nakabalot sa ginto. Hindi naging malupit sa akin si Sir Rashid. Kabaligtaran ito ng lahat ng inaasahan ko. Hindi niya ako tinrato bilang isang kasangkapan lang para sa kanyang kagustuhan. May mga gabing pagkatapos ng aming kasunduan, hindi siya agad umaalis. Uupo siya sa dulo ng higaan, titingin sa kawalan, at kakausapin ako hindi bilang isang hamak na katulong, kundi bilang isang kapantay. Isang gabi, isinama niya ako sa isang lihim na hardin sa likod ng mansyon, isang lugar na hindi pinapasok ng ibang mga kasambahay. Puno ito ng mga halamang namumulaklak sa gitna ng tuyong disyerto ng Riyadh. Habang naglalakad kami, ikinuwento niya ang kanyang yumaong asawa. Nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata, ang pangungulila ng isang lalaking mayroon ng lahat ng kayamanan sa mundo, ngunit walang makapitan at walang makaunawa. Nang ipatong niya ang mainit niyang kamay sa balikat ko para alalayan ako sa paglalakad, nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Hindi ito kaba ng takot na gaya noon. Ito ay kaba na pilit kong pinapatay dahil alam kong mali. Isang kaba ng pagkasabik. Pagbalik ko sa aking maliit na kwarto ng gabing iyon, napatingin ako sa salamin. Matagal kong pinagmasdan ang sarili ko. Nakita ko ang isang babaeng gumagamit na ng mamahaling sabon na ibinigay ng kanyang amo. Isang babaeng maayos na ang buhok at hindi na amoy pawis at sibuyas. Nakaramdam ako ng matinding pandidiri, hindi kay Sir Rashid, kundi sa mismong babaeng nakatingin sa akin mula sa salamin. Paano ko nagawang maramdaman ng init mula sa taong bumili sa pagkatao ko? Paano ako naging ganito karupok at kadumi? Habang nakatingin ako sa salamin, tumunog ang cellphone ko, si Teodoro. Dati, ang boses niya ang nagsisilbing lakas ko sa araw-araw. Ang bawat tawag niya ay parang malamig na tubig na pumapawi sa matinding pagod ko. Pero nang makita ko ang pangalan niya sa screen ngayon, imbes na kasabikan, isang mabigat na buntong hininga ang lumabas sa mga labi ko. Nakaramdam ako ng inis. Isang pag-irap na hindi ko sinadyang gawin ang nakita ko mismo sa sarili kong refleksyon
Sinagot ko ang tawag. Rinig ko agad ang maingay na paligid sa Pilipinas, ang tahol ng mga aso sa kalsada, at ang mabilis na pagsasalita ni Teodoro tungkol sa mga utang na nabayaran na at sa unti-unting pagbuti ng kalagayan ni Sofia. Felina, asawa ko, pauwi na ako galing sa paghahanap ng trabaho. Ang init dito kanina. Pawis na pawis ako sa paglalakad, pero masaya ako dahil nakangiti na ulit si Sofia. Ikaw ba? Kumusta ka dyan? Siguro pagod na pagod ka na naman sa paglilinis. Ang mga salitang iyon na puno ng pag-aalala at pagmamahal, pakiramdam ko ngayon ay parang isang matulis na tinik na kumakalawit sa akin, pabalik sa isang buhay na unti-unti ko nang tinatakasan. Tinatamad akong sumagot. Maikli lang ang mga sagot ko, pilit, at walang emosyon. Sinabi ko na gusto ko nang matulog dahil may trabaho pa ako bukas. Kahit ang totoo ay wala naman akong ibang iniisip kundi ang pag-uusap namin ni Sir Rashid sa hardin. Nang mamatay ang tawag, itinapon ko ang cellphone sa ibabaw ng kama. Nakatitig sa kisame, tuluyan ko nang naunawaan kung gaano kalalim ang naging pagkasira ko. Ang pera ni Sir Rashid ay nagligtas sa buhay ng anak ko. Pero ang atensyon at lambing niya ang unti-unting pumapatay sa pagmamahal ko sa aking asawa. Ibinenta ko ang katawan ko para sa pamilya ko, pero hindi ko namalayan na pati ang kaluluwa at puso ko ay isinama ko na rin pala sa transaksyon. Lumipas ang ilang buwan. Akala ko, ang pakiramdam ng pagiging marumi ay isang bagay na lalong bibigat sa paglipas ng panahon. Akala ko, masusuka ako araw-araw, na bawat pagpasok ko sa kwarto ni Sir Rashid ay magiging kasing sakit ng unang gabi. Pero iyon ang pinakanakakatakot na natuklasan ko tungkol sa sarili ko. Nasanay ako. At sa aking pagkasasanay, unti-unti kong nakita ang isang anyo ng impyerno na nakabalot sa ginto. Hindi naging malupit sa akin si Sir Rashid. Kabaligtaran ito ng lahat ng inaasahan ko. Hindi niya ako tinrato bagi isang kasangkapan lang para sa kanyang kagustuhan. May mga gabing pagkatapos ng aming kasunduan, hindi siya agad umaalis. Uupo siya sa dulo ng higaan, titingin sa kawalan, at kakausapin ako hindi bilang isang hamak na katulong, kundi bilang isang kapantay. Isang gabi, isinama niya ako sa isang lihim na hardin sa likod ng mansyon, isang lugar na hindi pinapasok ng ibang mga kasambahay. Puno ito ng mga halamang namumulaklak sa gitna ng tuyong disyerto ng Riyadh. Habang naglalakad kami, ikinuwento niya ang kanyang yumaong asawa. Nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata, ang pangungulila ng isang lalaking mayroon ng lahat ng kayamanan sa mundo, ngunit walang makapitan at walang makaunawa. Nang ipatong niya ang mainit niyang kamay sa balikat ko para alalayan ako sa paglalakad, nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Hindi ito kaba ng takot na gaya noon. Ito ay kaba na pilit kong pinapatay dahil alam kong mali. Isang kaba ng pagkasabik. Pagbalik ko sa aking maliit na kwarto ng gabing iyon, napatingin ako sa salamin. Matagal kong pinagmasdan ang sarili ko. Nakita ko ang isang babaeng gumagamit na ng mamahaling sabon na ibinigay ng kanyang amo. Isang babaeng maayos na ang buhok at hindi na amoy pawis at sibuyas. Nakaramdam ako ng matinding pandidiri. Hindi kay Sir Rashid, kundi sa mismong babaeng nakatingin sa akin mula sa salamin. Paano ko nagawang maramdaman ang init mula sa taong bumili sa pagkatao ko? Paano ako naging ganito karupok at kadumi? Habang nakatingin ako sa salamin, tumunog ang cellphone ko. Si Teodoro. Dati, ang boses niya ang nagsisilbing lakas ko sa araw-araw. Ang bawat tawag niya ay parang malamig na tubig na pumapawi sa matinding pagod ko. Pero nang makita ko ang pangalan niya sa screen ngayon, imbes na kasabikan, isang mabigat na buntong hininga ang lumabas sa mga labi ko. Nakaramdam ako ng inis, isang pag-irap na hindi ko sinadyang gawin ang nakita ko mismo sa sarili kong refleksyon. Sinagot ko ang tawag. Rinig ko agad ang maingay na paligid sa Pilipinas, ang tahol ng mga aso sa kalsada, at ang mabilis na pagsasalita ni Teodoro
tungkol sa mga utang na nabayaran na at sa unti-unting pagbuti ng kalagayan ni Sofia. Felina, asawa ko, pauwi na ako galing sa paghahanap ng trabaho. Ang init dito kanina. Pawis na pawis ako sa paglalakad. Pero masaya ako dahil nakangiti na ulit si Sofia. Ikaw ba? Kumusta ka dyan? Siguro pagod na pagod ka na naman sa paglilinis. Ang mga salitang iyon na puno ng pag-aalala at pagmamahal. Pakiramdam ko ngayon ay parang isang matulis na tinik na kumakalawit sa akin, pabalik sa isang buhay na unti-unti ko nang tinatakasan. Tinatamad akong sumagot. Maikli lang ang mga gasot ko, pilit at walang emosyon. Sinabi ko na gusto ko nang matulog dahil may trabaho pa ako bukas. Kahit ang totoo ay wala naman akong ibang iniisip kundi ang pag-uusap namin ni Sir Rashid sa hardin. Nang mamatay ang tawag, itinapon ko ang cellphone sa ibabaw ng kama. Nakatitig sa kisame, tuluyan ko nang naunawaan kung gaano kalalim ang naging pagkasira ko. Ang pera ni Sir Rashid ay nagligtas sa buhay ng anak ko. Pero ang atensyon at lambing niya ang unti-unting pumapatay sa pagmamahal ko sa aking asawa. Ibinenta ko ang katawan ko para sa pamilya ko. Pero hindi ko na malaya na pati ang kaluluwa at puso ko ay isinama ko na rin pala sa transaksyon. Hindi ko akalaing sa kabila ng lahat ng pagtatago ko, may isang tao pa ring makakahuli sa akin. At ang mas masakit, ang taong iyon ay ang kaisa-isa kong kaibigan, ang kababayan ko na itinuturing ko ng kapatid dito sa Riace, si Maricel. Siya ang tanging nakakaalam ng bigat ng dalahin ko mula noong simula. Pero hindi ko akalaing siya rin ang magiging mitya ng pagkaubos ng natitira kong lakas. Isang hapon, habang off-duty kami at pansamantalang tahimik ang mansyon, lihim akong lumabas para pumunta sa isang maliit na sari-sari store at parmasya sa dulo ng kalsada. Nanginginig ang buong katawan ko, malamig ang aking pawis habang binabayaran ko ang isang pregnancy test kit. Agad ko itong isiniksik sa pinakailalim ng aking bag. Lumingon-lingon ako sa paligid para masigurong walang nakakakita sa akin. Takot na takot ako. Takot akong may makakilala sa akin. Takot akong mapatunayan ang kinatatakutan ko. Pero pagtalikod ko, nanigas ako sa aking kinatatayuan at halos huminto ang tibok ng puso ko. Nakakatitig sa amen si Maricel. Hawak niya ang isang supot ng mga pinamili. Pero ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa mukha ko, kundi doon sa bag kung saan ko itinago ang kit. Walang salita. Walang tanong. Hinila niya ako agad sa braso nang napakahigpit patungo sa kanyang tinutuluyang kwarto sa kabilang subdivision. Ang bawat hakbang namin patungo doon ay puno ng nakabibinging katahimikan. Pagkasara ng pinto ng kanyang kwarto, hinarap niya ako. Doon ko nakita ang pag-agos ng mga luha sa kanyang mukha. Basag ang kanyang boses at may halong galit, lungkot at labis na awa ang tingin niya sa akin. Felina, ano yon? Bakit ka bumibili ng ganoong bagay? Pakiusap, Felina. Sabihin mong nagkakamali lang ako ng iniisip. May nangyayari ba sa inyo ng amo mo? Huwag mong sabihing totoo ang mga bali-balita ng ibang mga katulong. May asawa ka sa Pilipinas, si Teodoro, na halos sambahin ka sa bawat tawag niya. May anak kang si Sofia na naghihintay sa pagbabalik mo. Ano itong ginagawa mo sa sarili mo? Naramdaman ko ang matinding init ng hiya na umakyat sa aking mukha hanggang sa aking mga tainga. Pakiramdam ko ay biglang gumuho ang kisame sa ibabaw ko. Gusto kong magsinungaling, gusto kong mag-imbento ng kwento na para sa ibang tao yon. Pero ang dila ko ay parang naputol. Hindi ko kayang tingnan ng diretso ang nag-iisang kaibigan ko. Napayuko ako at dahan-dahang pumatak ang mga luha ko sa semento. Para kay Sofia ito, Maricel, pabulong kong sagot habang garalgal ang boses ko sa paghagulgol. Alam mo kung gaano kahirap ang sitwasyon ko. Kailangan ko ng pera para sa operasyon ng anak ko. Kung hindi ko ito gagawin, mamatay si Sofia. Ginagawa ko lang ito dahil kailangan.
Isang sakripisyo lang ito bilang isang ina para sa kaligtasan ng pamilya ko. Anong gusto mong gawin ko? Panoorin ko na lang bang mamatay ang anak ko dahil sa kahirapan? Umasa akong maiintindihan niya ako. Umasa akong yayakapin niya ako at sasabihing naiintindihan niya ang hirap ko. Pero hindi ko inaasahan ang sumunod na nangyari. Hinawakan niya ako ng napakahigpit sa aking magkabilang balikat at niyugyug niya ako ng malakas. Na tila ba sinusubukan niyang gisingin ang natutulog at manhid kong budhi. Sakripisyo? Gising, Felina. Huwag mong gamitin ang pangalan ng anak mo para pagtakpan ng dumi mo. Galit na isinigaw ni Maricel habang patuloy na umaagos ang kanyang mga luha. Noong una, sige, naniwala akong para sa operasyon iyon. Naintindihan ko ang desperasyon mo bilang ina. Pero ngayon, ilang buwan na ang nakakalipas. Naipadala mo na ang pera. Ligtas na si Sofia sa ospital. Pero bakit nandoon ka pa rin sa kwarto niya gabi-gabi? Bakit iba na ang paraan ng pag-aayos mo sa sarili mo? Bakit amoy mamahaling pabango ka na ngayon? Felina, hindi na ito para kay Sofia. Ginagawa mo na ito dahil nasasarapan ka na sa marangyang buhay na ibinibigay niya sa'yo. Mas gusto mo nang humiga sa malambot na kama at malamig na kwarto ng amo mo kaysa sa harapin ang hirap sa Pilipinas kasama ang asawa mo. Nakalimutan mo na ba kung sino ka? Nakalimutan mo na ba si Teodoro? Ang bawat salita ni Maricel ay parang isang matalim na balaraw na sumasaksak sa aking dibdib. Pakiramdam ko ay hinubaran ako ng aking pagkatao sa harap ng buong mundo. Ang maskara ng pagiging mabuting ina at bayani na matagal kong isinuot para protektahan ang sarili ko sa katotohanan ay biglang winasak ni Maricel sa isang saglit lang. Ang katotohanang pilit kong itinago sa kaibuturan ng aking puso ay binalandra niya sa mukha ko. Tama siya. At iyon ang pinakamasakit na bagay na kailangan kong harapin. Ginamit ko ang sakit ng aking anak bilang isang lisensya upang payagan ang sarili kong matukso, mabuhay sa luho, at magtaksil sa taong nagtitiwala sa akin ng buong buo. Wala akong nagawa, kundi ang tumalikod at tumakbo palabas ng kanyang kwarto. Naglakad ako pabalik sa mansyon habang patuloy na umiiyak ng tahimik sa gilid ng daan. Ang ingay ng mga sasakyan at ang init ng araw sa Riyadh ay hindi sapat para matakpan ang lakas ng boses sa loob ng isip ko. Ang boses na paulit-ulit na sumasariwa sa mga salita ni Maricel. Isa akong makasalanan, isang mapagkunwari, at isang inang dinala ang sariling anak sa putikan para lang sa sariling kaginhawaan. Wala na akong mukhang maihaharap sa pamilya ko at lalong wala na akong mukhang maihaharap sa Diyos. Ang takot ay hindi na lang isang emosyon para sa akin. Naging bahagi na ito ng bawat paggising at paghinga ko sa loob ng mansyong ito. Noong umagang yon, pumasok ako sa maliit na banyo ng aking kwarto na parang isang kriminal na bibitayin. Bit-bit ko ang maliit na kit na binili ko sa parmasya. Ang bagay na kahapon pa nagpapatakbo ng lamig sa aking mga ugat. Nanginginig ang aking mga daliri habang ginagawa ang proseso. Bawat patak ng likido ay parang dahan-dahang pagbilang ng mga natitirang sandali ng aking payapang buhay. Lumipas ang 5 minuto na tila walang katapusang paghihirap. Nakatitig lang ako sa ibabaw ng lababo. Hindi makakurap, halos hindi makahinga, habang hinihintay ang hatol ng tadhana. At doon, unt-unting lumitaw ang 2 mapulang guhit. Malinaw, matapang. 2 guhit ng kasalanan na tila ba nakangisi sa akin. Napahawak ako sa gilid ng lababo dahil biglang umikot ang buong paligid. Nakaramdam ako ng matinding hilo at isang malamig na pawis ang tuluyang bumuhos mula sa aking noo. Positibo. Magkakaroon ako ng anak sa lalaking hindi ko asawa. Ang taba ng lupang tinatayuan ko ay tila biglang nabasag at nahuhulog ako sa isang madilim na balon na walang katapusan. Napasandal ako sa malamig na dingding. Tinakpan ko ang aking bibig ng 2 kamay
upang pigilan ang anyo ng paghagulgol na gustong kumawala sa aking lalamunan. Diyos ko, anong gagawin ko? Paano ko ito sasabihin kay Teodoro? Paano ko haharapin si Sofia na naghihintay sa aking pagbabalik bilang isang mabuting ina? Habang nakaluhod ako sa sahig ng banyo, binabagabag ng sarili kong mga iniisip, biglang bumasag sa katahimikan ang malalakas na yabag ng mga sapatos at kalabog ng mga pinto sa labas ng aking kwarto. Rinig ko ang iyak at reklamo ng ibang mga kasambahay na kasama ko sa bahay. Kasunod niyon ang isang pamilyar, matigas, at malamig na boses na naguutos, si Madam Fatima. May sorpresang inspeksyon, sigaw ng isang bantay sa pasilyo. May nawawalang mamahaling hiyas sa pangunahing kwarto at lahat ng quarters ng mga katulong ay kailangang ihalungkat ngayon din. Alam ko ang katotohanan, walang nawawalang hiyas. Si Madam Fatima ay naghahanap ng dahilan upang mawasak ako. Alam kong ang hinala niya sa amin ng kuya niya ay unti-unti nang nagkakaroon ng hugis sa kanyang isip at ang inspeksyong ito ang kanyang paraan para hulihin ako. Papalapit na ang mga yapak patungo sa pinto ng kwarto ko. Taranta kong tiningnan ang kit na hawak ko sa aking kanang kamay. Saan ko ito itatago? Kung ilalagay ko sa bags ko, tiyak na bubuksan nila yon at titingnan ang bawat sulok. Kung isisingit ko sa ilalim ng unan o kutsyon, itataas nila yon ng walang awa. Sa gitna ng matinding desperasyon at takot na mabisto sa harap ng aking mga kasamahan, wala na akong ibang nakitang paraan. Mabilis kong idinalos ang pregnancy test kit sa loob ng aking kasuotan. Pinalusot ko ito sa loob ng aking bra, diretso sa aking balat, sa tapat mismo ng aking sumasakit at mabilis na tumitibok na puso. Ang malamig na plastiko ng kit ay agad na humalik sa aking mainit at pawisang dibdib, na nagdulot sa akin ng isang panibagong pangangatog. Eksaktong pagkaayos ko ng aking damit ay ang marahas na pagbukas ng pinto. Pumasok si Madam Fatima, kasama ang dalawang lalaking guwardiya ng mansyon, ang kanyang matatalim na mata na parang mga agila na naghahanap ng biktima ay agad na lumingon at tumitig ng diretso sa aking mukha. Tiningnan niya ang aking mga kamay na pilit kong pinagdaop sa aking harapan upang pigilan ang panginginig. Ihalongkat ang lahat. Malamig na utos ni Madam Fatima sa mga gwardiya habang hindi inaalis ang tingin sa akin. Nagsimula silang magtapon ng aking mga gamit. Ang iilang pirasong damit na padala ni Teodoro mula sa Pilipinas ay marahas na inihagis sa sahig. Ang aking maliit na bag ay binaligtad at ang mga barya, suklay at litrato ng aking pamilya ay nagkalat sa semento. Habang nangyayari iyon, dahan-dango lumapit sa akin si Madam Fatima. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay pumasok sa aking ilong. Isang amoy na sumasagisag sa kapangyarihan at kayamanan na ngayon ay unti-unti ring pumapatay sa akin. Bakit ka pinagpapawisan ng ganyan, Felina? Tanong niya habang dahan-dahang lumalakad paikot sa akin. Malamig naman ang aircon sa loob ng mansyon, pero mukhang basang-basa ang likod mo. May itinago ka ba na hindi namin dapat makita? Napalunok ako. Ramdam na ramdam ko ang matinayas na plastiko ng kit na pumuputok sa aking balat sa bawat paghinga ko. Pakiramdam ko ay maririnig niya ang pagtama ng plastiko sa aking dibdib dahil sa lakas ng kabog ng puso ko. Masama lang po ang pakiramdam ko. Madam, nanginginig kong sagot. Pilit na pinatatatag ang aking boses kahit na ang aking mga tuhod ay parang papel na bibigay na. Nilalagnat po yata ako kaya malamig ang pawis ko. Huminto siya sa mismong harap ko. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahas na hinawakan ang aking baba. Pinilit niyang iharap ang mukha ko sa kanya upang makita ang aking mga mata. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa aking balat. Siguraduhin mo lang, Felina, pabulong niyang sabi, ngunit bawat salita ay may dalang kamandag. Dahil ang dumi, kahit gaano mo itago sa pinakamalalim na sulok, laging umaamoy sa huli.
At kapag nalaman ko kung anong klaseng dumi ang dinadala mo sa bahay na ito, sisiguraduhin kong hindi ka lang mawawalan ng trabaho. Sisiguraduhin kong matututunan mo kung paano gumapang sa putikan. Bitawan niya ang baba ko ng may pandidiri. Tumalikod siya at sumenya sa mga gwardiya na lumabas na dahil walang nakitang hiyas. Pagkasara ng pinto, tuluyan nang nawalan ng lakas ang aking mga binti. Napaupo ako sa sahig, humihingal na, parang isang taong nalulunod na kalalabas lang sa tubig. Dahan-dahan kong isinubo ang aking kamay sa loob ng aking damit at hinila palabas ang pregnancy test kit. Basa ito. Basa ng sarili kong malamig na pawis ng takot. Nakatitig sa dalawang pulang guhit, na-realize ko na ang bawat paghinga ko mula sa sandaling ito ay hindi na para mabuhay, kundi para magtago sa isang unti-unting lumalapit na hatol ng kamatayan para sa aking pamilya, aking dangal, at aking buong pagkatao. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong hinawakan ang aking tiyan sa harap ng salamin habang umiiyak ng tahimik. Lumilipas ang mga linggo at ang kasalanan sa loob ng katawan ko ay unti-unti nang nagkakaroon ng anyo. Nagsisimula nang bumukol ang aking tiyan, isang patunay na nakatatak na sa buong pagkatao ko ang pagtataksil na ginawa ko para maitago ito kay Madam Fatima at sa iba pang mga katulong. Nagsimula akong magsuot ng malalaking jacket at maluluwag na damit. Nagdadahilan ako na palagi akong nilalamig o pabalik-balik ang lagnat ko para hindi sila magtaka kung bakit balot na balot ako kahit sa gitna ng initan. Pero ang pinakamalaking parusa ay ang bawat gabi na kailangan kong harapin si Teodoro. Sa tuwing tatawag siya para mag-video call, mabilis kong inaayos ang kamera para sa mukha ko lang ito nakatutok. Iniiwasan kong ipadala o ipakita ang aking buong katawan. Palagi kong idinadahilan na madilim ang ilaw sa kwarto ko o kaya ay nakahiga na ako dahil sa sobrang pagod sa mga gawaing bahay. Felina, bakit parang palagi kang may sakit ngayon? Tanong ni Teodoro isang gabi. Napansin ko ang malaking pagbabago sa kanya. Ang asawa kong dating madaldal at palaging excited na marinig ang boses ko ay unti-unti nang nagbago. Ang boses niya ngayon ay mababa, mabigat, at tila pagod na pagod. Hindi na rin siya tumitingin nang diretso sa screen ng cellphone habang nag-uusap kami. Malayo ang kanyang tingin at madalas siyang natitigilan habang nakatitig sa kawalan na parang may malaking tanong na bumabagabag sa kanyang isip. Malamig lang po ang panahon dito ngayon, Teo. Pilit kong sagot habang nanginginig ang aking mga kamay sa ilalim ng kumot. Marami lang din pong trabaho sa mansyon ngayon, kaya mabilis akong mapagod. Kumusta si Sofia? Mabuti naman ang anak mo. Maikling sagot ni Teodoro. Ang malamig niyang pagpili ng mga salita, ang kawalan ng karaniwang lambing na tinatawag akong asawa ko, ay parang isang patalim na sumasaksak sa dibdib ko. Sabi ng doktor, inaayos na ang huling schedule ng operasyon niya sa susunod na buwan. Salamat sa pera mo, Felina. Malaking bagay ang perang ipinapadala mo. Napatigil ako. Pera mo. Hindi niya sinabing pera natin. O kaya ay ang tulong ng amo ko. May kakaiba sa paraan ng pagsasalita niya. Kanya, isang uri ng matigas at tila pader na distansya na unti-unting humahati sa aming dalawa. Ang kanyang katahimikan at kawalan ng galit ay mas nakakatakot kaysa sa anumang malakas na sigaw o pag-aaway. Tuwing matatapos ang tawag, naiwan akong nakatitig sa kisame ng aking kwarto, nilalamon ng matinding takot at kawalan ng pag-asa. Pakiramdam ko ay may isang ticking time bomb na unti-unting bumibilang sa dilim. At alam kong kapag sumabog na ito, walang matitira sa pamilyang sinubukan kong iligtas sa pamamagitan ng aking maruming sakripisyo. Dumating din ang araw na pinakakinatatakutan ko, ang araw kung kailan ang lahat ng aking mga lihim ay tuluyan ng naging abo sa harap ng aking mga mata. Hindi ko alam
kung paano nakuha ni Madam Fatima ang lahat ng impormasyong yon. Pero alam kong matagal niya akong pinag-aralan. Binuo niya ang bawat piraso ng puzzle hanggang sa makuha niya ang buong katotohanan ng aking maruming buhay. Isang gabi, matapos ang hapunan, tinawag niya ako sa kanyang opisina. Pumasok ako na may bitbit na matinding kaba. Ang aking tiyan, na pilit kong itinago sa ilalim ng malaking jacket, ay tila lalong bumigat sa mga sandaling iyon. Pagpasok ko, nakaupo siya sa kanyang malaking upuan, hawak ang isang baso ng tsa na dahan-dahan niyang hinahalo. Ang tunog ng maliit na kutsara na tumatama sa baso ay parang tunog ng isang orasan na nagbibilang ng aking mga huling sandali sa mundong ito. Sa ibabaw ng kanyang lamesa, nakalatag ang mga papel na parang mga hatol ng kamatayan para sa aking buong pagkatao. Naroon ang mga kopya ng resibo ng mga perang ipinadala ko sa Pilipinas, mga halagang imposibleng kitain ng isang simpleng katulong na tulad ko sa loob ng maikling panahon. Sa tabi niyon ay ang mga dokumento mula sa pribadong ospital kung saan ako sinusuri buwan-buwan, mga papeles na may pangalan ko at malinaw na pirma ni si Rashid Billing ama nang dinadala ko sa aking sinapupunan. At ang pinakamalaking hampas sa aking dibdib ay ang bagay na hawak niya sa kanyang kaliwang kamay, ang aking lumang cellphone, ang teleponong tanging connection ko sa aking pamilya, ang nag-iisang bagay na nagpapaalala sa akin na ako ay isang ina at asawa pa rin sa kabila ng lahat ng dumi ko dito sa ibang bansa. Nakuha niya ito mula sa aking kwarto habang ako ay abala sa paglilinis sa kabilang bahagi ng mansyon. Mukhang tapos na ang laro, Felina, mahinahong sabi ni Madam Fatima habang dahan-dahan niyang ibinababa ang kanyang baso. Hindi siya sumigaw, ngunit ang bawat salitang lumabas sa kanyang bibig ay mabigat at malamig. Tila unti-unting dumidiin sa aking dibdib. Matagal ko nang nararamdaman na may hindi tama sa bahay na ito. Akala mo ba ay hindi ko mapapansin ang mga lihim na itinatago mo? Akala mo ba ay basta na lamang kita hahayaang guluhin ang pangalan at kinabukasan ng pamilya ko? Nang hina ang aking mga tuhod, tuluyan akong napaluhod sa malamig na sahig sa harap ng kanyang lamesa. Umagos ang aking mga luha, pilit akong nagmakaawa kahit alam kong walang puwang ang awa sa puso ng babaeng nasa harap ko ngayon. Madam, pakiusap, nanginginig kong pakiusap habang nakasubsob ang aking muka sa semento. Para sa anak ko lang po iyon. May sakit po sa puso ang anak ko. Kailangan ng pera para sa operasyon niya sa Pilipinas. Nagmakaawa ako kay Sir Rashid. Hindi ko po sinasadya ang lahat ng ito. Pakiusap, huwag niyo pong sabihin sa asawa ko. Papatayin ako ng konsensya ko, madam. Isang malakas na tawa na puno ng panghahamak ang isinukli niya sa aking mga pagmamakaawa. Tumayo siya, lumapit sa akin, at marahas na hinila ang aking buhok para pilitin akong tumingin sa kanyang mukha na puno ng matinding galit at pandidiri. Ang asawa mo? Bulong niya sa aking tainga. Huwag kang mag-alala, Felina. Hindi ko na kailangang sabihin sa kanya ng personal. Dahil ipinadala ko na ang lahat ng katotohanan ito sa kanya, ilang minuto lang ang nakakalipas. Ang lahat ng larawan ng pagpasok mo sa kwarto ng kuya ko, ang lahat ng resibo ng pera, ang lahat ng detalye ng pagbebenta mo ng katawan mo, nasa kanya na ngayon. Gusto kong makita kung paano ka mawawalan ng lahat, kung paano ka itatakwil ng pamilyang sinasabi mong niligtas mo. Lahat kayo ay magkakadurog-durog dahil sa sarili mong mga kasalanan. Binitawan niya ang aking buhok nang may matinding puwersa na nagdulot sa aking mabuwal sa semento. Pakiramdam ko ay tuluyan nang namatay ang aking puso sa mga sandaling iyon. Ang pader na pinrotektahan ko sa loob ng maraming buwan ay tuluyan ng gumuho. Wala na akong takas, wala na akong pag-asa. Ang ticking time bomb ay sumabog na. At ang natira na lang sa akin ay ang matinding kawalan ng lakas habang naghihintay sa bagsik ng parusa
ng aking mga kasalanan. Ang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong paligid matapos kong lumabas sa opisina ni Madam Fatima. Humahakbang ako nang walang buhay pabalik sa aking maliit na kwarto. Ang mga binti ko ay parang may nakatali na mabibigat na bato, nanginginig at hindi makatayo ng maayos. Ang sumisibol na buhay sa loob ng aking sinapupunan na pilit kong itinago sa ilalim ng maluluwag na damit ay tila isang dambuhalang bloke ng semento na dahan-dahang humihila sa akin pababa sa putikan ng aking sariling kasalanan. Alam ko ang ticking time bomb na matagal ko nang kinatatakutan ay tuluyan ng sumabog sa Pilipinas. Alam na ni Teodoro ang lahat ng maruming ginagawa ko dito. Ang katotohanang binalot ko sa ngalan ng sakripisyo. Naupo ako sa madilim na sulok ng aking higaan, nakatitig lang sa cellphone kong tahimik na nakalagay sa mesa. Biglang umilaw ang screen. Lumitaw ang pangalan ni Teodoro. Paulit-ulit na kumukurap ang kanyang pangalan. Parang isang hatol ng kamatayan na hindi ko matatakasan. Nanlamig ang buong katawan ko. At isang matinding pag-atake ng hilo ang umakyat mula sa aking sikmura hanggang sa aking lalamunan. Takot na takot ako, basang-basa ng malamig na pawis ang aking mga palad. At ang tibok ng puso ko ay napakabilis, parang gusto nitong pumutok sa aking dibdib. Sa nanginginig kong mga daliri, sinagot ko ang tawag pero hindi ko agad ito maiyakap sa aking tainga. Ipinikit ko ng mariin ang aking mga mata, humahanda sa anumang malalakas na sigaw, pagmumura o panlalait na salita mula sa asawa kong hinubaran ko ng dignidad at karangalan. Pero walang anumang sigaw, walang kahit anong ingay mula sa kabilang linya. Isang napakahabang katahimikan ang bumalot sa amin. Isang katahimikan na mas matalas pa sa kutsilyo. Rinis ko ang mahinang ugong ng hangin mula sa bukas na bintana sa aming bahay sa probinsya. At ang mabagal, saking mabigat na buntong hininga ni Teodoro. Ang buntong hiningang iyon ay hindi galing sa galit, kundi galing sa isang pusong tuluyan ng pinatay mula sa isang lalaking wala nang natitirang lakas. Ang katahimikang iyon ay isang uri ng pagpapahirap na mas masakit kaysa sa anumang malalakas na sampal. Teo, pabulong kong tinawag ang pangalan niya. Huwag ang mga luha ko ay tuluyan ng bumuhos at nagbabad sa lumang unan. Patawarin mo ako, Teo. Pakiusap. Pakinggan mo muna ako. Ginawa ko lang naman ito para kay Sofia, para magkaroon tayo ng pera sa operasyon ng anak natin. Huwag kang magkaganyan. Pakiusap, magsalita ka. Lumipas muli ang ilang sandali ng nakakangilong katahimikan. Muling narinig ang kanyang mabigat na paghinga, malamig at walang kahit anong buhay. Nang magsalita siya, ang kanyang boses ay napakahina, walang galit. Ngunit bawat salita ay dahan-dahang bumasag sa natitira kong katinuan. Felina, marahan niyang sabi, ang perang ipinapadala mo para sa ospital ni Sofia, dugo mo ba yan o buhay ng pamilyang ito? Napatigil ang mundo ko. Ang mga kuko ko ay bumaon sa sarili kong palad hanggang sa dumugo. Pero wala nang masasakit pa sa katotohanang binalandra niya sa mukha ko. Wala akong maisagot. Wala akong mahanap na kahit isang salita para ipagtanggol ang sarili ko. Ang katahimikan ko ang naging pinakamalaking patunay ng aking kasalanan. Hindi na siya naghintay ng paliwanag at hindi niya hinayaang marinig ang aking mga pagmamakaawa. Isang mahaba at malamig na tunog ng naputol na linya ang sunod kong narinig. Pinatayan niya ako ng telepono. Ang lahat ng tulay na nag-uugnay sa akin sa kanya at sa buhay ko sa Pilipinas ay tuluyan ng naputol sa gabing iyon. Nahulog ang cellphone sa sahig. Napasubsob ako, hawak ang aking ulo habang humahagulgol sa dilim. Ang pinakamalaking parusa ay hindi ang malakas na away, kundi ang tahimik na pagkamuhi ng taong binigyan mo ng buhay, na ngayon ay tinatrato ka na lang bilang isang estranghero, isang maruming alaala na kailangan ng burahin sa mundo. Pagkatapos ng huling tawag na yon mula kay Teodoro, parang biglang pinigtas ang natitirang hininga sa aking katawan.
Bumagsak ako sa malamig na semento ng aking kwarto. Yakap ang aking mga tuhod habang ang dilim ng gabi ay dahan-dahang lumalamon sa natitira kong katinuan. Hindi ko na nagawang buksan ang ilaw. Ilang araw akong nagkulong sa loob ng 4 na sulok ng silid na ito. Hindi kumakain, hindi umiinom, at tuluyang tinalikuran ang mga gawaing bahay sa mansyon. Ang tanging ingay na naririnig ko lang sa loob ng mahabang oras ay ang mabilis at mabigat na pintig ng sarili kong puso, kasabay ng walang tigil na iyak ng aking budhi na paulit-ulit na sumasariwa sa boses ng asawa ko. Pakiramdam ko ay isa na akong nabubulok na bangkay na naghihintay na lang na tuluyang mawala sa mundo. Ngunit ang bagyong sumira sa aking buhay ay hindi lang nanatili sa loob ng aking kwarto. Nalaman ni Sir Rashid ang lahat ng ginawa ni Madam Fatima, ang paghalungkat sa aking mga gamit, ang pagkuha sa aking telepono, at ang pagpapadala ng mga ebidensya kay Teodoro. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon ko biling katulong sa bahay na ito, narinig ko ang dambuhalang galit ng aking amo. Mula sa labas ng pasilyo, dumaing ang malalakas na sigaw, ang tunog ng mga nababasang gamit na inihagis sa pader, at ang matitigas na utos na nagpayanig sa buong mansyon. Hindi nagtagal, nalaman ko mula sa bulong-bulungan ng ibang mga kasamahan ko ang nangyari. Pinalayas ni Sir Rashid ang sarili niyang kapatid. Tinanggalan niya si Madam Fatima ng lahat ng karapatang tumapak sa pamamahay na ito. Lahat ay ginawa niya upang protektahan ako at ang bata na dinadala ko sa aking sinapupunan. Nang gabing iyon, pumasok si Sir Rashid sa aking kwarto. Hindi ko itinaas ang aking mukha na natili akong nakasubsob sa gilid ng higaan. Lumapit siya ng dahan-dahan, naupo sa tabi ko, at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang matinding panginginig sa kanyang mga kamay habang hinahawakan niya ang aking balikat. Pilit niya akong itinayo. Mula sa sahig, pinunasan ang mga tuyong luha sa aking pisngi at tinitigan ako ng may malalim na pag-aalala at takot. Takot na baka mawala ako o baka may gawin ako sa sarili ko. "Felina, pakinggan mo ako," mahinahong sabi niya habang pinipilit na hulihin ang aking mga mata. "Huwag mo nang isipin ang lalaking yon sa Pilipinas. Huwag mo nang isipin ang nakaraan. Poprotektahan kita, bibigyan kita ng buhay na hindi mo kailanman napanaginipan. Lahat ng pera, lahat ng marangyang damit, lahat ng hiyas na gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Hindi mo na kailangang maging katulong dito. Gagawin kitang asawa ko, itatrato kitang reyna ng mansyong ito. Ang batang yan, ang magiging tagapagmana ng lahat ng kayamanan ko, at walang sino man ang makakatapak sa'yo muli. Kalimutan mo na ang kahirapan sa bansa mo, manatili ka sa piling ko." Ipinangako niya sa akin ang karangyaan at kayamanan na hinahangad ng libu-libong OFW na nagtitiis sa ibang bansa. Ngunit habang nakatitig ako sa malalambot na unan, sa mga mamahaling tela ng sutla na nakalatag sa kama, at sa mga gintong palamuti na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng kwarto, wala akong maramdamang kahit anong init. Walang kahit anong tuwa ang pumasok sa aking nanlalamig na dibdib. Ang lahat ng luhong ito, ang magandang buhay na inilalatag niya sa aking harapan, ay hindi mukhang palasyo sa aking mga mata. Mukha itong isang napakalaking kabaong. Isang kabaong na gawa sa purong ginto na dahan-dahan sumasakal sa aking leeg, bumabalot sa aking buong katawan, at nagbabaon sa akin sa ilalim ng lupa habang buhay pa ako. Ang bawat mamahaling tela na humahalik sa aking balat ay parang tela ng patay na nagpapaalala sa akin na ibinenta ko ang aking kaluluwa para lang sa mga bagay na ito. Doon ko tuluyang naunawaan ang aking malaking trahedya at ang kawalan ng daan. Nawalan na ako ng direksyon sa buhay. Kung mananatili ako dito sa piling ni Sir Rashid, habang buhay akong mabubuhay bilang isang maruming babae na binayaran para magbunga, isang asawang pumatay sa tiwala at pagmamahal ng kanyang pamilya para sa luho. Pero kung babalik naman ako sa Pilipinas, saan ako pupunta? Paano ko haharapin ang asawa kong itinuring na akong isang estranghero at isang maruming alaala?
Paano ko hahawakan ang aking anak kung ang bawat sentimo na nagligtas sa kanya ay galing sa pagbebentang aking sariling dignidad? Nakakulong ako sa gitna ng isang bagyong walang hangganan, walang takas, at walang kapayapaan, kung saan dahan-dahan akong namamatay sa loob ng karangyaang pumatay sa aking sariling kaluluwa. Akala ko ay naranasan ko na ang lahat ng sakit at parusa. Akala ko ay sapat na ang marinig ang malamig na boses ni Teodoro para bayaran ang lahat ng kasalanan ko. Pero nagkamali ako. Ang totoong hagupit ng tadhana, ang totoong karma na wawasak sa huling piraso ng aking pagkatao ay dumating sa isang mabilis at hindi inaasahang pagkakataon. Habang nakaupo ako sa tabi ng bintana ng aking kwarto, biglang pumasok si Maricel nang hindi kumatok. Hubad ang kanyang mukha sa matinding takot, umiiyak siya ng malakas at hawak ang kanyang sariling cellphone. Nang makita ko ang kanyang hitsura, nakaramdam ako ng isang matinding panlalamig na tila ba hinalikan ng yelo ang aking buong katawan. Felina, pabulong na sabi ni Maricel. Ang boses niya ay basag na basag at halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan. Tumawag ang kapatid mo sa probinsya. Si Sofia, wala na si Sofia. Hindi kinaya ng puso niya ang operasyon. Namatay ang anak mo sa loob ng operating room dahil sa mga komplikasyon. Parang isang dambuhalang kidlat ang gumuhit sa loob ng aking ulo sa mga sandaling iyon. Nawala ng tunog ang buong mundo. Hindi ko narinig ang sarili kong paghinga. Hindi ko narinig ang iyak ni Maricel. At hindi ko naramdaman ang semento nang tuluyan akong mabuwal mula sa aking kinauupuan. Wala na si Sofia, ang aking maliit na anghel, ang kaisa-isang dahilan kung binalot ko ang aking sarili sa dumi, ang dahilan kung bakit ko ibinenta ang aking dangal at sinira ang aking pamilya, ay wala na. Lahat ng perang ipinadala ko, lahat ng ginto at karangyaan na nakapaligid sa akin ngayon, lahat ng gabi na isinuko ko ang aking sarili sa kama ni Sir Rashid ay walang silbi. Walang nagawa ang maruming pera para dugtungan ang buhay ng anak ko. Ang sakripisyong ipinagmamalaki ko, ang bagay na ginamit ko biling lisensya para magkasala ay naging isang napakalaking krimen na pumatay sa lahat ng bagay na sinubukan kong protektahan. Nagsimula akong sumigaw, isang sigaw na hindi galing sa lalamunan, kundi galing sa pinakamalalim na sulok ng aking nasirang kaluluwa. Nagwala ako sa loob ng kwarto. Hinila ko ang mga mamahaling kurtina. Itinapon ko ang mga pinalamuti-ang florera sa pader. At marahas kong kinalmot ang sarili kong mukha at dibdib hanggang sa maramdaman ko ang pag-agos ng sarili kong dugo. Gusto kong saktan ang sarili ko dahil nadidiri ako, dahil galit na galit ako sa babaeng nakikita ko sa salamin. Ako ang pumatay sa anak ko. Ang aking kasalanan ang naging sumpa na humila kay Sofia sa hukay. Dumating si Sir Rashid. Pilit niya akong hinawakan sa aking dalawang braso upang pigilan ang aking pagwawala. Ngunit itinulak ko siya ng buong lakas. Lumayo ka sa akin. Isinigaw ko sa kanya habang punong-puno ng dugo ang aking mga kamay. Lumayo ka sa akin dahil ikaw at ang pera mo ang sumira sa pamilya ko. Bumagsak ako sa sahig, yakap ang aking lumalaking tiyan na dinadala ang isa pang buhay habang ang aking isip ay tuluyan ng tuliro. Wala na akong pamilya, wala na akong anak, at wala na akong natitirang dahilan para mabuhay. Ang sakripisyo ng isang ina ay hindi laging tama. At ngayon ay napatunayan ko na ang pinakamasakit na parusa ay ang makuha mo ang lahat ng pera sa mundo, ngunit mawawala sa iyo ang tanging dahilan kung bakit mo ito hinahangad. Lumipas ang ilan pang buwan ng dambuhalang kadiliman sa aking buhay. Isang araw, dinala ako sa isang pribadong ospital sa Riyadh upang isilang ang bata sa aking sinapupunan. Isang malusog at guwapong sanggol na lalaki ang aking iniluwal. Ang matagal nang hinahangad na tagapagmana ng pamilya, Al-Hazim. Narinig ko ang malalakas na iyak ng sanggol.
Narinig ko ang labis na tuwa ni Sir Rashid habang karga ang kanyang anak at ang pasasalamat ng mga nurse sa paligid. Ngunit sa gitna ng lahat ng kagalakang yon, nanatili akong malamig at walang buhay. Nang ilapag ng nurse ang sanggol sa aking tabi upang pasusuhin, napatitig ako sa kanyang maliit na mukha. Wala akong naramdamang kahit anong init ng pag-ibig ng isang ina. Walang kahit isang patak ng luha ng kaligayahan ang lumabas sa aking mga mata. Sa bawat pagtingin ko sa mukha ng sanggol na ito, hindi ang isang bagong buhay ang aking nakikita, kundi ang maputla at malamig na mukha ng aking anak na si Sofia sa loob ng kanyang maliit na kabaong sa Pilipinas. Ang bata sa aking tabi ay ang patunay ng aking pinakamalaking kasalanan. Ang katotohanang ibinenta ko ang aking dangal para sa perang hindi naman nakapagligtas sa kaisa-isa kong anghel. Kasabay ng pagsilang ng batang ito ay ang pagdating ng huling hatol mula sa Pilipinas. Iniabot sa akin ni Maricel ang isang pirasong papel na ipinadala ng aking pamilya mula sa probinsya. Isang kasulatan ng pag-annul at legal separation na pinirmahan na ni Teodoro. Kasama ng papel na yon ang isang maikling balita na bumasag sa natitira kong pag-asa. Iniuwi na ni Teodoro ang mga abo ni Sofia sa kanilang lumang probinsya at tuluyan na siyang naglaho. Lumipat siya ng tirahan at binura ang lahat ng paraan upang makontak ko siya. Hindi niya kinuha kahit isang sentimo sa maruming perang iniwan ko sa account. Mas pinili niyang mamuhay sa hirap kasama ang alaala ng aming anak kaysa sa humawak sa kayamanang galing sa pagtataksil ko. Tuluyan na akong naubos. Wala na ang aking asawa, wala na ang aking anak, at ang aking sariling kaluluwa ay matagal nang namatay. Ang natira na lang sa akin ay ang isang walang buhay na katawan, isang tuod na ginamit lamang upang magsilbing daan para sa tagapagmana ng ibang tao. Nakuha ni Sir Rashid ang kanyang anak. Nakuha ni Teodoro ang kanyang tahimik na pagluluksa. At ako ay naiwang mag-isa sa gitna ng isang marangyang silid, balot ng ginto at karangyaan. Ngunit may isang pusong tuluyan nang naging abo. Inilapag ko ang susi ng mansyon sa ibabaw ng lamesa ni Sir Rashid. Iniwan ko ang aking anak na lalaki sa kanyang pangangalaga, kasama ang lahat ng ginto, karangyaan, at mga ari-arian na nais niyang ibigay sa akin. Wala akong kinuha kahit isang sentimo. Bit-bit ang aking lumang maleta na medyo kupas na. Dahan-dahang akong naglakad palabas ng dambuhalang mansyon ng mga alhazim nang hindi lumingon muli. Pagod na ang katawan ko, ubos na ang aking kaluluwa at wala nang natitirang luha sa aking mga mata. Umibig man ako sa kanya o hindi, wala na itong halaga ngayon. Ang disyerto ng aking buhay ay hindi kailanman magkakaroon ng tunay na kaligayahan. Pagbalik ko sa Pilipinas, hindi ako umuwi sa aming lumang bahay. Dumiretso ako sa sementeryo kung saan nakahimlay ang aking anak na si Sofia. Umulan ng napakalakas noong hapong yon, na tila ba nakikiramay ang langit sa tindi ng aking pangungulila. Naupo ako sa basang damuhan sa harap ng kanyang maliit na puntod. Hinayaan kong mabasa ng ulan ang aking buong katawan. Nilabas ko mula sa aking bulsa ang isang lumang pirasong papel na basang-basa na rin. Ang huling sulat na ipinadala sa akin ni Sofia mula sa ospital noong buhay pa siya. Pilit kong binasa ang kanyang maliliit at tabinging sulat kamay. "Mama, pagaling ka rin ha." Doon ko tuluyang naramdaman ang matinding hagupit ng katotohanan. Napahagulgol ako sa gitna ng ulan. Niyakap ko ang malamig na semento ng kanyang puntod habang hinahagkan ang kanyang sulat. Hindi lahat ng sakripisyo ng isang ina ay tama, dahil lang ito ay nagmula sa pagmamahal. May mga maling desisyon na hindi na kailanman maitatama ng kahit anong dami ng pera, at may mga sugat na habang buhay na magdurugo sa loob ng ating puso. Gabi-gabi, nakatitig lang ako sa dilim habang naririnig ang tunog ng ulan sa labas. Hanggang ngayon, karga-karga ko pa rin ang bigat ng aking mga pagkakamali. Isang inang nagtaksil at nawalan ng lahat. Kaya naman,
Sa mga nakikinig sa akin ngayon sa radyo, sa inyo na nakasubaybay sa aking kwento mula sa simula. Kung kayo ang nasa kalagayan ko, gagawin niyo rin ba ang ginawa ko para sa inyong anak? Pipiliin niyo bang ipagpalit ang inyong dangal para sa buhay ng inyong mahal sa buhay o hahayaan niyo na lang silang mawala? Kayo ba ay magpapatuloy o tuluyan na akong susuko katulad ko? Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa ating kwento ngayong gabi dito sa Kwentong Puso. Isang napakabigat at puno ng aral na salaysay ang ibinahagi sa atin ni Felina. Huwag nating kalimutang iwanan ang inyong mga opinyon at saloobin sa comment section sa ibaba. I-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe sa ating channel para sa marami pang mga kwento ng totoong buhay na magpapaiyak at magbibigay ng inspirasyon sa inyo. Ako po ang inyong host, nagpapasalamat at nag-iiwan ng isang paalala. Mag-ingat po kayong lahat at magandang gabi.